Paano ba? 8 tips para mabaliw ang lalaki sa'yo kahit na long distance relationship kayo. Yung tipong excited siya na makita ka. Pero bago ang lahat, please like and share our videos. Muli maraming salamat sa inyong suporta at sa pag-comment sa aming mga videos. Okay, simulan na natin sa ating tip number 1. Huwag masyadong magparamdam. Isa sa mga sikreto upang mas lalo kang mahalin ng ka-long distance relationship mo ay ang pamamagitan ng huwag kang masyadong nagpaparamdam. Huwag mong pagmumukain ang iyong sarili na parang naghahabol ka sa kanya palagi. Yung tipong mayat maya ay gusto mo siyang makausap. Natural lang naman subukan ng long distance relationship ang inyong distansya. Maaring mamiss mo siya at gusto mo ay palaging magkausap kayo, ngunit tandaan na may kanya-kanya pa rin naman kayong buhay kahit na kayo ay nasa iisang relasyon. Sa ating tip number 2, be mysterious. Kung minsan ang pagiging mysterious or misteryosa ng isang tao ay isang paraan din upang mapaibig mo ang taong gusto mo. Huwag mong sabihin ang lahat sa kanya ng isang baksakan. Unti-untiin mo upang mahalin ka palalo ng ka-long distance relationship mo. Mas maganda siguro na panatilihin mo ang pagiging mysterious mo kahit na kayo ay nasa isang relasyon na. Yung tipong magpapamiss ka rin paminsan-minsan. Hayaan mo siyang isipin ka rin paminsan-minsan at kung ano-ano nga ba ang mga pinagkakaabalahan mo sa buhay. Sa ating tip number 3, self-improvement. Ang pinakamagandang maireregalo mo sa sarili mo ay ang pakiramdam na buo at handa ka ng pumasok sa isang relasyon. Yung tipong kaya mong mag-handle ng relationship kahit na long distance relationship man yan. Ayusin mo ang sarili mo. I-improve mo na sa paraang kahit hindi na kayo nagsasama ay gumagawa ka ng ibang paraan para mabaling mo ang atensyon mo. Gawin mong productive or produktibo ang iyong mga oras. Maaari ding diskubrihin mo ang iyong mga talento. Mag-practice ka ng mga mapaglilibangang instrumento. Gumawa ka ng paglilibangan. Number 4, huwag maging needy. Isang paraan upang ma-inlove sa'yo lalo ang ka-LDR mo ay sa pamamagitan ng huwag kang masyadong clingy o needy. Yung pakiramdam mo na laging pinapa-feel mo sa kanya na gusto mo siyang makasama at nalulungkot ka na LDR kayo. Yung tipong lagi mo siyang pinagdududahan na may ginagawa siyang mali. Dapat ay mapagtanto mong meron pa rin naman kayong sariling mundo kahit na kayo ay nasa iisang relasyon. Importante kasi talaga na iparamdam din natin na nirerespeto natin yung oras nila at kailangan respetuhin din nila yung oras mo. Sa mga panahon na ikaw ang magpaparamdam na laging ikaw ang available, ikaw ang needy, ikaw ang clingy, dumadalas ang pakiramdam na masyadong kampante ang tao sa'yo. Kaya hindi na nagkakaroon ng additional value yung oras na ibinibigay mo sa kanya. Kaya sa ating next naman na tip or ang ating tip number 5, kailangan magplano ka ng future plans kapag nagkita kayo. Maganda rin na may nilook forward ka sa isang relasyon para mapa-inlove mo lalo ang ka-long distance relationship mo. Maganda rin yung paminsan-minsan ay nagpaplano. May mga pinaghahandaan kayo, may mga pinatutunguhan ang inyong relasyon. Yung tipong sa tagal-tagal ng paghihintay nyo ay may reward kayo sa huli or meron kayong isang bagay na ilulook forward na ma-achieve. Ang pakiramdam na nagiging sabik kayo sa isa't isa, yung pakiramdam na excited kayo tuwing magkikita kayo. Sa ating tip number 6,
Iwasan ang sumandal sa kanya. Hindi naman porket nasa relasyon kayo ay kinakailangan mo ng dumepende sa kanya. Yung tipong parang hindi mo na kayang mabuhay nang wala siya. Iwasan natin ang mga ganong klaseng desisyon at ganong klaseng action dahil hindi siya nakakapagbigay ng additional value. Nagmumukha lang tayong very dependent or nagmumukha lang tayong weak, mahina. Hindi ka makakakain. Parang mga ganon o makakilos kapag hindi mo siya kasama. Maaring magsawa ang partner mo sa iyo kung nagiging dependent ka na sa kanya kasi minsan may times na mauumay na yan or maiirita na yan. Yung tipong, ano ba yan? Hindi lang tayo nagkausap, hindi ka na kumakain. Lalo kang magkakasakit niyan, masyado mo nang dinidibdib yung relasyon ninyo, 'di ba? So, tandaan na ang healthy na relationship ay kayang magsama, ngunit kaya ring tumayo sa sariling paa. Kaya mong nandyan siya, pero kaya mo rin ng wala. Yan ang mga bagay na importanteng matutunan. Number 7, huwag mag-first move o mag-initiate palagi. Sa ating tip number 7, upang ma-inlove sa'yo lalo ang ka-LDR mo, huwag mong iparamdam sa kanya na laging nandyan ka para sa kanya. Kinakailangan mo rin siyempre magpa-miss. Hindi naman pwedeng lagi ka lang available. Huwag kang mag-first move o laging mag-i-initiate sa tuwing kayo ay mag-uusap. Hayaan mo rin siyang paminsan-minsan ay maisip ka rin niya. Bigyan mo siya ng time na siya ang mag-initiate. Hayaan mong maramdaman niya na minsan, abala ka rin, busy ka rin, may mga ginagawa ka, na may iba ka pang mundo na ginagalawan at hindi lang sa kanya umiikot ang buhay mo. Siyempre sa ating tip number 8, ito ang ilan sa mga kadalasang ginagawa ng isang relasyon na nakakaranas ng long distance relationship para maikip nila ang energy, para makip nila ang kanilang pag-iinit sa bawat isa. Upang mas ma-inlove sa'yo ang iyong ka-LDR, kahit magkalayo kayo ay iparamdam mo sa kanya yung pakiramdam na hindi hadlang ang distansya upang mawalan kayo ng koneksyon sa isa't isa. Sa mga mag-asawa, normal lang naman ang sensual na salitaan. Kung minsan ay hindi naman masamang mag-dirty talks upang maakit mo ang iyong partner. Nang sa gayon ay mas ma-attract siya sa'yo na kahit malayo kayo ay hindi niya nararamdaman sapagkat naipaparamdam mo naman sa kanya na nandyan ka lang palagi sa tabi niya. Yan ang mga 8 tips kung paano pwede mong magamit ang mga ito para mas maging okay ang relasyon nyo. Once again, maraming salamat sa patuloy na pakikinig at sa inyong pag-like and share. Ito ay ang ilan sa pinakamalaking suportang pwede nyong ibigay sa amin. Salamat din sa mga nagko-comment. Maaari namin kayong i-shoutout sa ating mga susunod na video.